For today's video ay gagawa naman tayo ng napakasarap na merienda na pwede nating almusalin o gawing panghimagas. Ito nga pala yung tinatawag nilang rice cake o bibingkang malagkit. Lagyan mo pa ng cheese on top o diba talaga namang napakasarap nito. Pag natutunan yung gumawa nito, siguradong hindi na kayo bibili at gagawa na lang kayo sa bahay. Mas makakamura pa at siguradong mas male-level up nyo pa ang sarap ng lulutuin yung bibingkang malagkit. Kaya tara at samahan nyo kaming magluto nitong napakasarap na merienda. I-ready na natin ang ating bigas na malagkit, ibabad muna natin ito sa tubig para medyo umalsa siya. 1 kilo at kalahati ng bigas na malagkit ang gagamitin namin dito at pag umalsa na siya ay babanlawan lang natin ng 2 beses. Mahilig kaming magmerienda talaga ng bibingkang malagkit. Lalo na pag may handaan, talagang bumibili kami ng ganitong kakanin. Pero dahil nasubukan na namin gumawa, minsang gawa lang namin ay hindi na talaga kami bumili dahil nagustuhan naman namin ang lasa ng ginawa namin. Feel nga namin mas masarap pa itong ginawa namin dito sa bahay. So ayan nga, pag nabanlawan na natin ng 2 beses itong ating bigas na malagkit ay isasaing na natin ito. Pwede nga rin pala tayong gumamit ng rice cooker dito. 2 salang ang ginawa namin dito, sa isa ay kaldero at sa isa naman ay rice cooker kasi hindi kasya sa rice cooker namin ang isang saingan nito. Pero kung may malaki naman kayong lutuan ay pwedeng minsanan nyo na lang iluto ito. So ayan nga at isasalang na natin sa rice cooker ang kalahati nitong ating binanlawang bigas na malagkit. Ang ipangsasabaw nga pala namin dito ay yung pangalawang piga ng niyog. Kasi gagamitin natin yung unang piga sa pang-toppings natin mamaya. Kung kulang naman na pangsabaw ang inyong pangalawang piga ng niyog ay pwede nyong dagdagan ito ng tubig. Ganyan ang ginawa namin. Tansya-tansya lang ang gagawin natin dito kung gaano karami ang ating ilalagay na tubig para lang naman tayong nagluto ng bigas dito o ng kanin. Ang pagkakaiba nga lang ang ginamit natin ay bigas na malagkit, ang pinansabaw naman natin ay yung pangalawang piga ng niyog. So ayan at nadagdagan na namin ng kaunting tubig, lalagyan natin ng kaunting asin. Ito ang ating isasaing na bigas na malagkit. Pampabalance ng lasa, kaya nilagyan namin ito ng asin kasi yung toppings natin mamaya ay matamis. So ayan at lulutuin na natin itong ating bigas na malagkit dito sa rice cooker. I-ready na nga pala natin yung mga tray na gagamitin natin. 3 tray ang nagawa namin dito sa 1 kilo at kalahati ng bigas na malagkit. Pwede natin itong pahira ng melted butter o kaya ng margarine, pero ang pinahid namin dito ay oil lang. Kahit anong meron nyo sa bahay ay pwede nyo namang gamitin dito. Mas masarap nga pala ito at mas mabango kung lalagyan natin ng dahon ng saging. Wala kaming nabiling dahon ng saging kaya hindi na namin ito nalagyan. Pero kung meron lang kayong mapipita sa bakuran o may mabibilhan kayo ay lagyan nyo na. Siguradong napakabango at napakasarap ng ating bibingkang malagkit. So ayan at pangalawang tray na nga itong nilalagyan ng oil ni Moy. 3 tray lang naman ang gagamitin namin para dito. Kung nagugustuhan nyo nga pala ang mga cooking recipe namin ni Moy, don't forget to subscribe at pakishare na rin po ang video na to para po updated kayo sa mga susunod pa naming mga cooking recipe. So ayan nga at patapos ng lagyan ni Moy lahat ng tray nitong oil kaya ang gagawin natin ay ilalagay na natin dito ang ating sinaing na malagkit na kanin dahil luto na. Ilalapat lang natin yan na maigi, pag ganyan lang ang gagawin natin at pupunuin natin yung 3 tray. Pagkatapos naman natin gawin to ay iluluto na natin ang pang toppings nito sa ating bibingkang malagkit.
dahil na-ready na natin ang ating mga bigas na malagkit sa tray, ay uumpisahan na natin ang paggawa ng ating toppings. So ito nga ang ating unang piga ng ating nyog. 1 litro yang ginamit namin dito at lalagyan natin ito ng 2 lata ng condensed milk. Hindi na kami maglalagay ng asukal dito dahil ginamitan naman namin to ng condensed milk. Pero kung evap lang ang gagamitin nyo, ay pwede kayong mag-add ng sugar depende sa panlasa o tamis na gusto nyo sa inyong toppings. So yan nga, at lalagyan din namin ito ng 1 can ng evap milk at hahalu-haluin lang natin ito hanggang sa ito ay lumapot na pwede na natin gawing pang toppings. Lalagyan nga rin pala natin ito ng 2 to 3 drops ng ating vanilla extract. Ayan, at pwede na ang ating pang toppings, kaya ilalagay na natin ito sa ibabaw ng ating nilutong kaning malagkit. Hindi ko binibigla ang paglalagay dito, dahan-dahan lang ang paglalagay para siguradong malagyan natin itong ating 3 tray. Pag marami pang natira ay pwede naman nating kapalan itong ilalagay natin na toppings. I-try nyo to mga kamarites at siguradong magugustuhan nyo at magugustuhan ng buong pamilya.
Ayan, at malapit na nating matapos ang paglalagay ng ating toppings dito sa ating kaning malagkit. Isasalang naman natin to sa oven para naman mag-brown ang ibabaw nito. Kung wala namang oven ay pwede naman nating gamitan ng torch para mag-brown lang ang ibabaw nitong ating pang-topping sa ating bibingkang malagkit. So ayan, at papantay-pantayin na lang namin ang pagkakalagay nitong ating toppings at isasalang na natin ito sa oven. Tingnan nyo naman mga kamarites, napakaganda talaga ng itsura niya. Talagang perfect na perfect pati ang lasa. Kaya po itry nyo na. Thank you for watching!